Ayun po, magandang hapon po. No? Hindi umaga yung biyahe natin ngayon. Pauwi naman tayo ngayon sa bahay. Maulan pa rin po na hapon. Ganon pa rin po yung panahon. No? Ulan, araw. Halos hindi pala. Ulan, makulimlim. Wala palang option na araw. Ayun. Malapit na yung Pasko. Berna, pero ganyan pa rin. Ulan pa rin po. Kung sa bagay po, ang rainy season talaga ng Pilipinas ay from June to month of October. Yan. Karamihan po mako-consider pa natin na tag-ulan yan. Pero ang Christmas season, no, lalo na po dito sa Tarlac. Yan. Dito kung mababalitaan nyo, yung Belen, capital of the Philippines, Belen, capital of the Philippines po. Ang Tarlac po ang may hawak po ng titulo na yan. Belen, capital of the Philippines, hindi po ng province. Yan, hawak po ng Tarlac ang titulo po na yan. No, napag-uusapan po kasi yung Christmas season no? So kung meron tayong Belen, capital of the Philippines, siyempre meron tayong Christmas capital of the Philippines. Pag-usapan po natin yan. Ang Christmas capital po of the Philippines ay ang San Fernando, Pampanga. Diyan po ginaganap yung parol kanya sa Kapampangan. Parol no? Parol kanya. Giant Parol Festival. Yan sa Pampanga po na ipinagdiriwang yan. Diyan po ang mga malalaking parol, makukulay na parol, maraming ilaw na parol diyan po sa Pampanga po. Makikita yan sa San Fernando. Taon-taon po may ano po yan. May laban po na ganyan. Dinarayo po yan ng mga turista sa iba't ibang panig na lugar sa Pilipinas. Yung pong ano na yon, yung pong festival na yon sa San Fernando, Pampanga. Siyempre kung meron tayong capital, Christmas capital of the Philippines, ilakihan na natin. Kung meron din tayong Christmas capital of the world, yung pong capital, Christmas capital sa buong mundo, yan po yung Strasbourg sa mga European ano po yan, place. Yan po ang pinaka matinding pagsiselebrate po nila ng Christmas. Although hawak po ng Philippines ang the longest, pinaka mahabang season ng Christmas po na sineselebrate ng Pilipinas, no? Sineselebrate po ng Pilipinas ang Christmas season pagka-start po ng September 1. Pagka nag-bare months na is Christmas season na po yan sa Pilipinas. Kaya history po yan sa buong mundo, no? Sa buong mundo po ang Pilipinas po ang pinakamahabang mag-celebrate po ng Kapaskuhan. 4 na buwan po yan sineselebrate ng Pilipinas. Yan, ng Pilipino, ng mga Pilipino. 4 na buwan po nila sineselebrate yan. Kaya kung naaalala nyo palagi, September pa lang, diba? Actually, August pa lang, yan. Meron na mga paramdam na yung national ano natin, Christmas song natin. Diba yung Christmas on Our Heart kay Jose Marichan. Yan. August pa lang, diba? Pasilip-silip na yan sa Facebook. Yan. Ang
hanggang sa mag-September 1 hanggang December katapusan na po yan. 4 na buwan na po na sineselebrate ng mga Pilipino ang Pasko, ang Christmas season. Sa buong mundo po, tayo po yung pinakamahabang mag-celebrate niyan. Kaya po kahit papano, 'di ba? Napakagaan na po ng mga puso, bumabait po yung mga tao, parang napakagaan na ng, ng panahon, ng environment mo, yung ambience, parang ang gaan na pagka nag-bear na nga naman, yun. Talagang alam mo yung spirit nung 'di ba, yung nga spirit ng Pasko is pagmamahalan, di ba? Babait na parang ang gaan na po sa loob, no? Yan. Kung napapanood nyo lang po sana yung Belenismo dito sa Tarlac, 18 towns of Tarlac, may mga entry po yan na sa paligsahan po ng Belenismo sa Tarlac province. Lahat po ng municipality may entry na maliban pa po dun sa mga establishment. Yan, nag-e-entry din po yung mga yan, depende na lang po sa kanila. Katulad po ng halos silang taon ng hawak ng Camp Aquino dito sa Tarlac, yung Belenismo. Sila po yung palaging nagcha-champion, no? Sila po yung palaging nananalo. Ano pa lang po August, mid-month ng August, ginagawa na po yan yung Belenismo na i-entry po ng Camp Aquino, AFP. Yan. Ginagawa na po yan August pa lang. So bubuksan po yan mga November, ganyan. Pag binuksan po yan, traffic yan. May media. Makita po ninyo, may media po yan. Maraming tao, traffic yan. Pagka inopen po nila yun pa lang, yung isa pa lang po na yun, yung sa Camp Aquino. Lahat po ng nakagawian na po ng mga Tarlakenyo na pagka December na, officially nag-open na po yung Belenismo na competition. Nakaugalian na po ng mga Tarlakenyo yan na iniikot po nila yan, yung 18 towns of Tarlac. Imagine, lahat po ng municipality by entrance po sila. Iniikot na po yan. Yan po yung mga yung panahon na yon na Christmas season, yun ang pinaka tourist spot pagkagabi ng mga bayan. Usually nasa mga munisipyo yan, nasa mga plaza, yan. Diyan na po nila dyan po nagiging buhay na buhay yung municipality pagkagabi, kasi doon yung may mga ilaw na, may mga pinapailaw na po yung mga Belen nila, yung Belen. Kaya po yung mga Tarlakenyo, yun, nasanay na po sila pagkagabi, ikot sila. Or makakadalawang bayan sila, unang gabi, tapos pangalawang gabi, hanggang sa maikutan po nila. Walang laman po ang social media pag nagsimula na yan, kung hindi yan Belenismo. Pinagkakagasusan, pinagkakaabalahan po yan ng Tarlakenyo, kaya naging Belen capital of the Philippines po ang Tarlac. Tapos pati mga establishment, ganun din po. Kaya yung mga tao po dito sa Tarlac, no, masaya po sila, tsaka worth it po yung pasyal nila. Kasi kaya nga yung mga bayan, lahat may entry. May mga nagtitinda ng pagkain, may mga nagtitinda ng kung ano, mga bata. Yan nga, sila yung giliw na giliw po dyan. No? Kaya dun po nakilala yung Tarlac. Ayan. So sobrang iksi po ng kwentuhan natin ngayon, no, mga kabrad. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa pagsama niyo ulit sa akin. Salamat po.